Simula nang maging mga kaibigan ni Jezebel, sina Doraemon at Nobita, halos araw-araw na silang nagkikita sa may dalampasigan. May nakilala silang nagsasalitang aso at isinama na rin nila ito sa kanilang barkadahan, si Pulgoso. Ngunit isang araw... Pulgoso! Bakit parang ang tamlay mo? May sakit ka ba? Mukhang malungkot na naman siya. Bukod kasi sa atin, wala na siyang ibang kaibigan. Wala tuloy siyang makalaro sa lupa. Pulgoso, may solusyon ako sa iyong kalungkutan. Teka, hanapin ko lang sa aking mahiwagang bulsa. May mga bote ako ng gamot dito. Hoy, Nobita, tulungan mo nga ako dito. Ang dami namang bote nito. Baka naman gusto mong bawasan ang laman ng bulsa mo. Teka nga, ang dami kong hawak. Ay! Nobita naman! Hindi ka nag-iingat. Ayan tuloy, natapunan ng buntot ni Jezebel. Naku! Di ko pa naman alam kung anong tumapon sa kanya. Kahit kailan ka talaga, Nobita! Sorry, Jezebel. Di ko sinasadya. Sandali lang. Anong nangyayari sa mga buntot ko? Bakit parang nagkakaroon na ako ng mga paa? Hala! May mga paa na ako! Ano nangyari? Totoo ba to? Nako, mukhang yan ang epekto ng tumapon sa'yo. Mukha nga, Jezebel. Ngayong ganap na tao ka na, kailangan mo ng ibang pangalan. Ano kayang pwede? Ayun, alam ko na. Marimar. Ang gandang pangalan, di ba, Doraemon? O sige! Gusto ko niyan! Miss Mio, Marimar. Isa ka ng ganap na tao. Ganito pala ang maglakad! Tara! Mamasyal tayo sa buong isla! Lubhang namangha si Marimar sa kakayahan ng kanyang mga paa. Walang tigil siyang nagtatalon at nagtatakbo sa buong isla. Ganito pala magkapaa. Pero parang may tubig na lumalabas sa aking mga balat. Naku, mukhang magiging sirena na naman ako. Nagkamali ka dyan, Marimar. Ang paglabas ng tubig mula sa iyong katawan ay tinatawag na pagpapawis. Hindi ito dahil sa babalik ka sa pagiging sirena. Pagpapawis? Ano yun? Normal itong nangyayari sa mga tao. Ito'y lumalabas sa balat at naglalaman ng tubig at asin. Ganito, para mas maintindihan mo kung ano ang pagpapawis, maglakbay tayo. Gamit ng lumiliit na submarine, pumasok tayo sa loob ng balat ni Nobita. Teka, bakit ako? Hindi ako papayag. Sa iba kayo pumasok. Tara na! Nandito tayo ngayon sa unang layer ng balat, ang epidermis. Ito ang parte na nakikita ng ating mga mata. Ito ang pumaprotekta sa atin. Ano naman yan? Nandito naman tayo sa pangalawang layer, ang dermis. Diyan nakikita ang ugat ng buhok at ang hair follicle na nakikita natin sa ibabaw ng balat. Ayun naman ang ating sweat gland. Anong sweet glands? Akala ko ba tubig lang ang pawis? Hindi sweet, sweat glands. May dalawang uri ng sweat glands, ang eccrine at apocrine. Ang eccrine ay nakikita sa lahat ng parte ng balat. Ang tinatawag na nerve impulse ang nagiging dahilan ng paglabas ng pawis dito. Bakit mas maraming pawis yung kilikili ko kanina kaysa doon sa braso ko? Dahil kasi yan sa isa pang sweat gland. Ang tawag doon ay apocrine gland. Makikita lamang ito sa kilikili at iba pang masiselang parte ng katawan. Ang dami ko nang natutunan, Doraemon. Tapos na ba tayo? Hindi pa, Marimar. Meron pa tayong huling pupuntahan. Ito ang subcutaneous layer. Ano naman ang kaibahan niyan sa dermis at epidermis, Doraemon? Hindi tulad ng dalawang naunang layer, ito ay binubuo ng mga fatty acids o taba
At dito mo rin makikita ang mga follicles. Ito ay tumutulong sa pagpapanatili ng normal na temperature ng katawan ng tao. Ito rin ay... Diyos mio, Marimar. Parang umaalog tong sinasakyan natin. Pasensya na, pinagpawasan din ako eh. Ayan tuloy, tumalsik kayo. Kahit kailan ka talaga. Pero, teka. Ngayon naintindihan mo na ba, Marimar, kung anong pagpapawis ng tao? Oo naman, ganun pala iyon. Ngayon, alam ko na. Naku, Marimar. Marami ka pang kailangang malaman bilang tao. O siya, saka na yung iba. Mukhang madami pa talaga akong kailangan malaman. Maglakad-lakad muna tayo. Mabuti pa nga. Bumili din tayo ng hopya sa bakery. Malapit sa bahay nila Nobita. Nakakagutom. Ay, anak ng hopya. Oh, Nobita, ano namang nangyayari sa'yo? Wow! Ang ganda naman niyang kabibing nakatapilok sa'yo. Mula sa pagiging Jezebel hanggang sa nagkaroon siya ng paa at naging tao, marami nang natutunan si Marimar. Sa tulong ng kanyang mga kaibigang Senador Raymond, Nobita at Pulgoso, naintindihan na ni Marimar kung bakit may tubig na lumalabas mula sa kanyang mga balat. Natutunan niya ang tungkol sa pagpapawis at ang mga pangunahing parte ng balat.